Ay, magpasuot ka ng damit ni Kuya. Oh, huhubad-hubad ka na naman, ha? Dahan-dahan naman ka. Oh, blow candle, blow. 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 Di siya runong. Wow na. Blow na, blow. Oh. Help mo siya, Yaya. Help. Oh, look at Yaya. Oh, sige, sige, patayin mo na. Patayin mo na. Yay! Morning, guys. Ay, salamat. Umuulan kami para yung mga wildfire maano. Ang lalakas ng patak ko. Ang lalakas ng patak. Yan. Mas okay yan para mamatay yung mga wildfire kasi grabe na yung sunog dito sa Canada ngayon. Dito sa Manitoba, ang dami na naming sunog. Grabe na ko. Ang lalaki ng water. Ayan, sinisipon yung mga anak ko ngayon. Nagkasakit na. Ayan si Pio. Yan. Kagabi, hindi sila maganda yung pakiramdam nila. Kaya si Pio ay pagising-gising siya. Tapos si Elisha inuubo din, si Pon. At saka si Kuya. Kasi nga, ang weather namin ngayon is pabago-bago. Nung nakaraang araw, sobrang init kami. Ngayon, bumaba na naman yung temperature. Malamig na naman kami. So, expect talaga na magkakasakit yung mga bata. But, hopefully, ay hindi naman tatagal. Kasi si Pio ay, aligaga siya. Aligaga siya. No, ako. Ay, kawawa kapag yung mga bata talaga nagkakasakit. Kaya, ayaw ko sana talaga silang magkakasakit. Si Elisha, talaga sinisipon siya ngayon. And, ang una kasi talagang sinipon ay si Kuya. Siguro galing na naman sa school. Kasi ganun yun eh. Pag nagkasipon siya galing sa school, nahahawa na kami dito sa bahay. Ako medyo nakakaramdam na ako na meron na ako kaunti. But, sana ay hindi lang lalala. And then, yan. Say hi everybody. May sakit ako ngayon. Mayayay ako ngayon. Pogi no. Pogi anak ko no. Opo. Ayan si Elisha sinisipon. No. That's my coffee. Naglalambing siya kapag may nararamdaman. Anak ko. Pagaling na anak ko. Ay, punasan natin sipon mo. Yan. Ay, no. Ayan guys, so, hindi ko alam kung kita ba talaga siya sa camera. Pero, ayan, mausok kami. Mausok yung paligid. Ayan. Kasi nandahil siya sa mga sunog na nakapaligid ngayon na sa amin dito sa Winnipeg. Napakadaming sunog talaga namin. And ngayon is parang nagwa-warning sila na i-less muna yung mga activities outdoor kasi masama daw yung tawag nun, pag nalalanghap daw yung mga usok galing sa sunog. Ganun pala dito. Tapos yung mga weather app dito, nag-update sila na wag muna lumabas kasi ganito delikado ang environment. So, nag-email din yung school sa akin kahapon ni Ita. Sila, sabi nila na, yun nga, delikado daw yung environment ngayon. So, less activities muna, lalo na sa mga bata, tsaka sa mga matatanda, kasi delikado nga daw. If ever na may magbago sa mga schools na hindi sila papapasukin, mag-update na lang daw sila. But so far, hindi naman sila nag-update na walang pasok. Kaya, pinapasok ko si Kuya kanina. But yeah, may mga warning kami ngayon dito na delikado ang hangin sa labas. Yan na guys, ko lang to. Dinifrost ko lang to bangus, daing na bangus kasi ito na lang yung uulamin namin ni Daddy. Tapos, meron kasi akong nilutong pastil, chicken pastil kagabi. And then, meron pang natira na tinola. So, yun na lang yung kakainin namin kasi para maubos siya. So, yeah, masarap. Titikman ko to kasi first time ko palang bumili ng daing na bangos sa Real Canadian.
Tignan natin kung masarap siya. 3 piraso na siya, oh. Mas mura sa Real Canadian kaysa sa Asian store. So yun pala guys, nawala na yung stiff neck ko. Yung Tylenol lang talaga yung nakagaling. Kasi kahapon, masama pa din talaga pakiramdam ko kahapon. Hindi ko pa din siya totally talaga nagagalaw yung leeg ko. But medyo okay siya kahapon. But now is okay na talaga. Wala na. Okay na gumalaw. And hindi na masakit din yung likod ko. So, yun lang. Tylenol lang pala talaga ang katapat. Ano, bebe? Ay, tumutulo na naman ang sipon. Sinisipon mga anak ko talaga. Opo. Opo, bebe. No? Opo, napalangga ni mami na bebe, no? So, update pala doon sa pre-approval namin guys. Hindi pa din namin na-gather yung mga documents kasi si daddy pinadala ng hospital kagabi. So, wala siyang access sa computer doon sa office nila. Kaya, hindi siya nakakuha ng mga requirements doon sa work niya. Kaya, hindi pa kami nakagather ng mga documents. Kaya, tignan natin kung kailan namin mag-gather lahat yung mga documents. Tapos, magpa-pre-approve kami kung magkano yung ma-approve sa amin. Kasi pinag-uusapan namin ni daddy maigi. Kasi kung maliit lang yung ma-approve sa amin, tapos hindi siya pasok sa mga gusto namin na bahay, hindi muna kami kukuha talaga. At hintayin muna namin na ma-okay kami sa lahat or makapag-work ako. Kasi ilang years na lang din naman ang hihintayin para makakuha kami ng gusto talaga namin na bahay. Pero ang advice ng iba, sabi nila, kumuha na muna ng murang bahay ngayon kasi pwede naman siyang sabi, tataas daw yung equity ng bahay. Ganon. Tapos kung gusto mong lumipat ng bagong bahay, pwede daw gawin yun. But I don't know, hindi ko pa talaga alam. Kasi naguguluhan pa kami ngayon ni daddy kasi pinag-aaralan pa namin, syempre yung mga finances pa namin, meron pa kaming mga binabayaran na utang na kailangan naming bayaran muna. So, yun muna yung uunahin namin, yung mga obligasyon namin sa buhay. Pero kung yung mortgage ng bahay ay pasok lang siya doon, gaya lang dito sa binabayaran namin dito sa apartment, then why not, 'di ba? Kasi para hindi din sayang. Kaya tignan natin kung magkano yung ma-approve sa amin. Kasi maraming murang bahay dito sa Winnipeg, guys. Kung bahay lang talaga, maraming murang bahay dito sa Winnipeg. Kaya tignan natin kung magkano yung ma-approve sa amin. Kung mga 200 plus, okay lang yun kasi mura na bahay na yun. So may nakausap na nga ako ng mortgage broker na Pilipina. Meron din nakausap si daddy na puti na nirecommend dun sa agent din na na ka-work ni daddy. But sabi ko kay daddy, mas gusto kong kausap yung Pilipina kasi syempre mas nagkakaintindihan kami. Mas nai-explain niya ng maayos sa akin. At saka syempre alam mo yun, may magkakaintindihan talaga kasi nga kapag English ang hirap intindihin ng iba eh. Kaya mas gusto ko talaga Pilipino ang kausap kaysa sa puti. Say hi. Hi everybody. May sakit ako ngayon. Okay, ang bebe ko. Awawa naman yan. So yun pala guys, hindi pa ako makapaglinis ng bahay. Kaya yan, tinamang kalat ng bahay namin. Pero kanina nagwalis na ako kasi hindi ko talaga matake na maraming mga breadcrumbs dito sa sahig namin. Kasi hindi ako pwedeng mag-vacuum. Natutulog si daddy. Gising si daddy whole night kagabi. Kaya hindi ako pwede mag-vacuum basta natutulog siya. But yeah, nakapaglinis na ako kanina. Nagpupunas-punas na ako ng mga dapat punasan. And then ngayon is 11 AM na. Kailangan ko na magluto ng kanin niya. And then magluto ng ulam. Para pagising ni daddy ay syempre kakain na lang si daddy. Gutom yun pag nagigising siya. Kasi syempre kagabi hindi na siya kumain. Na lang yung tawag na ito yung iniinom ni daddy sa gabi. Ayan, protein shake. Yan yung iniinom niya sa gabi kasi nagdidieta si daddy. Ako, alam nyo guys, tumataas yung timbang ko. Kinakabahan na ako. Bumibigat na ako. Ayoko ng ganito. Search ako ng search. Anong magandang diet sa nanay na nagbe-breastfeeding. Pero lagi talagang sinasabi, hindi pwedeng iwasan ang carbohydrates kasi doon daw ako kumukuha ng
source of energy at saka si baby. Ay, nako. Ewan ko ba, paano tayo magjejeta na na nagbe-breastfeed. Konting sakripisyo talaga ang mga nanay. Sige lang, kasi blessed naman ako sa gatas. Napakadami ko namang gatas. Sa awa ng Diyos talaga, kasi apakamahal ng formula guys. Napakamahal ng formula kung ako. Tawag nun, magpo-formula kami ni Pio. Mahal. 75.99 ang Enfamil sa Costco. Tapos, dalawa na yun. Tapos, diba, andyan pa si Alicia, nag-formula. Ay, naku, ewan. Kaya sabi ko kay Daddy, tiis-tiis muna ako. Di bali na, magpapayat din ako pag tapos na ang obligasyon ko kay Pio. Kapag okay na siya, ililipat na namin siya sa gatas, sa nido. Gaya ni Alicia. So, yeah. Ito yung kanin ni Daddy guys. Ayan. Nabibili to sa Costco. Nasasarapan siya nito eh. Yan. Yan yung kanin niya. Hindi na siya nagwa-white rice. Ako na lang yung nagra-rice. Sinasain ko siya. Laging 1 cup lang yung saing ko kay Daddy. Kasi siya lang naman ang kumakain. Sabi niya para siyang mais na kanin. Yan. Sinasaing din siya. So, sa 1 cup na rice, nilalagyan ko siya ng 2 cups of water. Ayan. Nako, kung nakikita nyo yung mga lutuan, ang dumi na. Kahit anong kuskus ko, anong kuskus niyan, anong kuskus, hindi talaga sila natatanggal. Hindi ko alam kung paano yan tanggalin. Ayan o, ang dumi na o, kaya... Ay nako, ewan ko. But it's okay. Ang importante malinis yung loob at nahuhugasan siya ng ayos. So yan, mainit na to. Kailangan ko ng ilabas. Dito ka muna ha. Mommy is cooking. Mommy is cooking. Diyan ka muna. Diyan ka muna, ha? Luluto muna si Mami. Ah! Magluluto muna ako, guys. Share na lang kami ni Daddy sa isa. Ay, ang liit. Maliit siya. Kulang kay Daddy to. So, dalawa na lang lulutuin ko, guys. Maliit. Ayan o, maliit siya. Sama si Pio guys. Ngiti-ngiti na siya ni Mami. Ngiti-ngiti ni Mami na. Ngiti-ngiti na niya. Ininit ko na din to guys. Para pakainin ko na si Alicia. Unahin ko na siyang pakainin. Patapos na din. And then ito yung rice ni Daddy. Ayan, okay na to. Hintayin ko na lang si Daddy na magising. Ano? Ha? Ano? Ikit na si ate. Dali na.
guys, nagluluto ako ngayon ng mais kasi nagkikrave ako ng mais. Frozen mais yan. Yung ngawa ng ngawa. Nagluluto si mami. Ha? Anong problema? Walang ba? Walang ba kayo ni mami? Walang ni mami. So yun pala guys, update na send na namin lahat ng mga requirements doon sa mortgage broker. So nire-review ng lahat niyan yung mga documents namin, and then sasabihin niya sa amin. Hindi ko alam kung gaano katagal yung malaman namin kung magkano talaga yung makukuha namin na bahay, but let's see kung magkano talaga. Ito bebe ko, tulog. Wait lang. Nagluluto lang si mami. Tapos yung cheese, wala akong cheese powder. So ito na lang yung gagamitin natin. Masarap naman to pag ito gamitin. Hindi ko alam kung gusto ni daddy, but yeah, ako na lang muna. Yeah, and then pag matamis natin is condensed milk. Yan, kumukulo na guys. Tapos na yan. Ilalagay ko na siya dito sa baso ko. Sarap. Konting sabaw lang. Ow! Ow! Aray! Tapos itong cheese. Siya guys, sarap. Di pala ganun katamis. Tapos na maligo si Pogi. Ayan na, nakaligo na siya. So yun na nga guys, no. Nakakakaba pala pag maghintay ng pre-approval sa sa mortgage, no. Hindi namin alam kung magkano yung pwede kaming gumawa ng bahay, but hindi ko pa alam talaga kung but we will keep you updated kung magkano yung ma-approve sa amin, kahit si daddy pa lang yung nag-work sa amin ngayon. Kalahating milk ba? Scoop? Oo. Tapos yelo, tapos kung hindi siya napuno. Hello, Pia. Punuin mo, tapos ando na yung tira. Ikaw mag-shake ba? Ikaw man yung magpalakas. Ayan, asawa ko guys, Pogi. Pogi, no? Pogi niya sa uniform niya, no? Bawal mo. Bawal nga. So, yun na nga guys, umalis na si daddy kasi malilate na siya sa work, and then ngayon is umuulan kami. Sabi is may thunderstorm daw kami ngayon dito, but hindi naman siya ganun kalakas, but yun nga, kailangan namin ng maraming ulan talaga sana dito sa Manitoba para doon sa fire, pero sabi nila hindi daw ganun kadami yung rain, and hindi din siya nakakatulong sa pagpatay ng mga fire, but hopefully naman babagsak ng madaming ulan kasi may namatay na dito sa wildfire namin dito, parang 2 na yata, so kawawa, and then marami ng mga deer, mga bear siguro na namamatay. Mga kawawa yung mga animals doon. But yeah, normal kasi dito talaga yun sa sa Canada kapag mainit na kami. Na talaga, nagwa-wildfire, but nakakatakot yung mga ganito. Kaya hindi talaga maganda na din talaga tumira sa outside the city kasi prone sa mga ganyan every summer. Ayan yung mga anak ko, nanonood lang sila ng TV. Hindi muna kami papasok sa kwarto kasi maaga pa. So it's
ano ba? 6 o'clock. And so far guys, si Pio naman is tumatagal na siya sa tummy time. Hindi na siya yung nag-iiyak-iyak lagi. And yeah, mas okay sa kanya kasi para yung ulo niya is hindi na magiging unbalance. Yung parang may yupi siya dito kaunti sa may right side. So, hinahayaan ko lang muna siya dyan. Tumitingin sa akin. Pinagsasabi mo, nagchichismisan mo ako. Ano, Pogi? Ha? Pogi! And guys, wala pang isang oras. Nagligpit ako. Oh, makalat na naman. Ito, ibibenta ko na itong mga batang to eh. Nagigigil ako eh. Gustong gusto ko malinis bahay. Ayaw na ng malinis na bahay itong mga batang to. Ayun naman, hakot ng hakot. Ito, galing doon. Nilagay na naman dyan. Yung jacket. Ay, nako. Lalo, Pogi. Yung chinelas ni Ethan, kinukuha naman itong maliit. Galing doon. Ay, nako. Hi! Ethan, kunin mo yung slipper mo at saka yung jacket. Yung upuan na yun guys, merong paayan. Yan, yung upuan na yan. May paayan. Pero, si Alicia kasi, iniikot-ikot niya yan dito kaya tinanggal ni Daddy yung yung upuan niyan. Natatanggal yung upuan yan eh, pero pwede lang ibalik kapag gusto na namin ibalik. Kaya nilagay namin yan doon sa side na yon kasi naglalaro ng outlet. Tinatanggal ni Elisa yung yung wire para doon sa TV. Di ko habang nanonood kami ng TV, namamatay TV namin. Ang kulit nitong batang to eh. Diba? Sombrero pa.